Huwag kang bibili ng Monarch Axis 125 kung ayaw mo ng classic na mini adventure bike. Ganito kasi yon. Ito pong Axis ni Monarch, kung makikita po natin, bihis na siya. So marami ng mga accessories na nakakabit, wala ka na masyadong babaguhin. Kung ito yung gagamitin mo sa probinsya, madali kang mapansin kasi nga very unique. Ang design nito, medyo classic, hindi siya pangkaraniwan sa probinsya. Kasi ang madalas na nakikita natin itong mga scooter. Pero itong Monarch Axis 125, pwede siya sa mga terrain, sa bundok, kung tatawid kayo ng mga ilog. Tapos ang maganda sa kanya, halos nakakabit na po yung mga accessories na kakailanganin natin kung gusto nyo po ng adventure bike. So meron na siyang lagayan po ng top box dito. Ayan, no? Tanggalin nyo lang po yung upuan na yan sa likod. Pwede nyo ikabit dyan yung top box. Tapos meron din siyang lagayan ng gamit dito sa harapan. Ito. Then meron din siyang pwedeng paglagyan dito sa harap. Pwede rin natin siya lagyan ng saddle bag sa likod. Kasi may mga pwedeng pagtalian ng mga bag dyan sa likod niya. Tapos ang maganda sa kanya, itong mga flarings niya, ayan. Puro bakal po yan. Walang plastic dito sa Axis 125. Sa likod dual shock din. Tapos yung gulong po nito nasa 18, likod 16. So talagang pangharabas siya na type ng motor. Tapos ito po yung something unique sa kanya. Itong kanyang tambucho, nakaangat na. So kung tatawid po kayo sa mga baha, sa ilog, hindi po basta-basta papasukin yung inyong tambucho dahil mataas yung kanyang tambucho. Tapos ito po ay carb type. So talagang dinesign siya para pangharabas. Kasi kung FI siya, baka pag pinasok siya ng tubig, madali siyang masira. Then itong kanyang vertical clearance mataas, no? Yung kanyang ilalim. Tapos, ang maganda sa kanya, may metal protector itong makina. Kung sakali pong dumaan kayo sa rough road, hindi siya basta-basta masisira itong makina ni Axis 125. Napakaganda po ng kanyang panel. Kung titignan natin itong kanyang panel, fully digital. Napaka-vibrant po ng kulay. Tapos naka-LED light na rin siya. Ang gandang tignan. Tapos, yung kanyang side mirror, bilog. May pagka-classic talaga yung dating niya. Tapos yung upuan niya, kung may mga naalala kayo na motor nung dekada 90, yung mga ganitong klaseng style ng upuan, meron yan kay Axis. Yung rim niya, ito, naka full spoke. Mas matibay talaga, dinesign niya siya pang heavy duty. Talagang napakatibay po nito. Yung angkas sinubukan namin kung mapapasok ba yung angkas dito sa kanyang tambucho gawa ng nasa taas. So yung nakaangkas, nakadikit yung kanyang paa dito sa tambucho. Pero meron siyang cover. Ayan, so protected pa rin yung angkas natin, hindi siya mapapasok. Siya nga pala, ang fuel efficiency nito nasa 40 kilometers per liter. Pero sabi ni sa atin ni Tom, ang maganda sa kanya, hindi na sacrifice yung lakas ng motor. Hindi tulad ng ibang motor na tipid nga, pero mahina naman sa mahina naman sa atakan, di ba sir? Yes. Kasi yung engine niya, halos ang pinakakaparehas niya is yung mga branded din like Honda. So, syempre, medyo maganda-ganda yung quality. Ayun, alright. Pero yun po ay nasa papel lang. Pero may mga nakita tayo na actual na review. Mas tipid po yung nasubukan nila. Umaabot ng 47 km per liter. Itong Axis 125.